serye ay dito na po tayo tutungo sa John 10:7-14 from the New King James Version. Then Jesus said to them again, "Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But the hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own." Now the Lord adds blessing upon the reading of His words. Ito po sa ating binasa ay mapapansin po natin na ito'y patuloy po na pinaninindigan ng Panginoong Jesucristo kung sino siya. At ang sabi niya, He is the good shepherd. Sa ibang mga bahagi ng Biblia, binanggit din ng ating Panginoon Jesucristo bilang the great shepherd and bishop of our souls. Yan ay mabasa natin sa Hebrews 13:20. At sa 1 Peter chapter 5 ay tinutukoy naman siya bilang the chief shepherd. So ito po ay mahalagang pag-aangkin ng ating Panginoon Jesucristo kung sino siya sa buhay ng kanyang mga tao. Kaya nga po ang ating pong title sa pangalan ito ay Jesus, the Good Shepherd. Pero bilang Good Shepherd ay siya po ay sheep's life giver. Siya ang tagapagbigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Kamakailan lamang po, ito yung December 29, ay merong iniulat na headline. Yung sabi rito, woman loses hearing ability after British exposure. Na kung saan po, ito po ay nangyari sa Manila, na isa pong 23-year-old woman. Isa po ay, although hindi siya taga Manila, nandun siya, siya po ay from Central Luzon. At doon po ay na-experience niya yung pagkawala ng kanyang pandinig dahil po doon sa passive exposure, doon sa skyrockets at saka yung pong tinatawag nating mga firecrackers or quickies. At marami po na maaaring idulot na hindi maganda sa tao yung exposure dyan sa mga firecrackers na po sa fireworks. And speaking of exposure, there is an exposure that when a chosen individual has gotten himself into, ay wala ang mawawala sa kanya. Sa halip, yung na-expose doon, ay meron pang magigain na ay mas makabubuti, o higit na makabubuti sa kanya. Pero ang tinutukoy ko po ay ang Ebanghelyo. So, ang Ebanghelyo po ay ang natatanggap natin dyan ay ang kaligtasan, the salvation of one soul. And this is made possible by the power of God working as the three persons of the Godhead move into the lives of those predestined to such a wonderful redemption. Sabi nga po ni J.I. Packer, at ako po'y sumasang-ayon din sa kanyang naging reflection, God is triune. There are within the Godhead three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the work of salvation is one in which all three act together. The Father purposing redemption, the Son securing it, and the Spirit applying it. Pero dito sa ating paksain ay ang hinighlight po rito ay yung gawain ng ating Panginoong Jesucristo. At dito sa verse 11, ang ginamit po ng New Living Translation ay sacrifices. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Sa marami pong known na mga translations ay ito lang New Living Translation ang gumamit ng salitang sacrifices. Iba lay down or gives life. At ano po yung significance doon sa paggamit niya ng sacrifices? Ang significance ito mga kapatid ay kinilala ng translators ng NLT yung konsepto ng Hebreo na background sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hebrew concept, sacrifices. So ang Panginoong Jesucristo ay doon sa lumang tipan ay inilalarawan niya o siya yung katuparan ng tinatawag nating
sakripisyo ng mga Israelita sa kanilang mga kasalanan, nagpapatay ng hayop, nagbubuo ng dugo para i-cover up ang kanilang kasalanan at hindi sila makaranas ng wrath of God. Sa halip, yung sa mga hayop, ibinubuhos ng Diyos ang galit niya sa kasalanan at pagiging makasalanan ng tao. Pero yun ay anino, at dito ay ipinapahiwatig sa atin na ang katuparan talaga nun ay ang ating Panginoon Kristo, na ang kaibahan naman ay hindi mag-cover lamang ng kasalanan, kundi mag-alis ito, maglinis ito, at totally ay forgiveness ang tatanggapin ng kanyang mga tao. So, ito po ay ginawa ng Panginoon under the covenant of redemption. Kaya po, sa covenant of redemption, involved ang three persons in the Godhead. So, sa covenant of redemption, ito po ay kumikilos in the ministry of the Lord Jesus Christ on earth. At yung pong kahangahangang gawa ay na-highlight sa pagitan ng ministry ng shepherd and the sheep na i-disclose sa atin dito po sa chapter na ito ng Gospel of John. So, ang ating pong bibigyan ng diin ay yung verse 11 na sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Sabi ng isang translation. So, ito po ay, itong sinabi ng I am, ito po yung pang-apat doon sa 7 I am statement ng ating Panginoong Jesus. So, I am the bread of life, sinabi po niya, I am the light of the world. Nang nakaraan ay sinabi niya, I am the door of the sheep. At ito naman ay I am the good shepherd. At secondly, sa paggawa ng statement na ito ay kino-contrast ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili doon sa mga false shepherds na in charge sa Jewish religion sa kanyang panahon. At kung mapasin ninyo, ay tinawag niya silang mga thieves and robbers. Pero sa ating binasa, sa context na binasa natin, ay binanggit din sila bilang mga hireling. And by way of contrast, yung mga hireling, mga upahan doon sa kawan, sa background nila, of course, hindi sila yung may-ari ng tupa. Kaya sila nagtatrabaho lang dahil sa pinansyal na papakinabangin. Samantalang, ang shepherd, siya po talaga yung may-ari ng kanyang mga tupa. Kaya ginagawa niya ito sa pamagitan dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga tupa. So yun po, the shepherd owns the sheep and is committed to them. Kaya itong analysis na ito ay nag-underscore doon sa message na hindi lang ginagawa ng Panginoon Jesus ang kanyang trabaho bilang ginagawa ito out of siya ay shepherd din ang kanyang trabaho. Hindi po. Kundi, He is committed to love us dahil tayo kanyang mga tupa and even lay down His life for us. To sacrifice His life for us. Isa nga lang pong nakalungkot, meron pong isang erroneous doctrine among the evangelicals na nagsasabi na Jesus died for the nation Israel. At totoo naman yan, meron talagang mababasa niyan. And for the world. So, Jesus died for the nation of Israel and for the world. At parang po yan merong text. Kaya lang po, yun po ay nababase sa misinterpretations. Ang kanila po kasing thesis at ang tinutuloy ko po ay itong mga naniniwala sa sistema ng paniniwala ng tawagin ay amyraldism. Okay? Ito pong amyraldism ay ganito po yung kalang thesis. While the blood of Jesus is sufficient for the salvation of the world, it is efficient only for those who will believe. Ito pong appealing assertion. Yun po ang nakikita ng only solution upang iwasan yung accusation sa kanila ng pagiging universalistic, sapagkat hindi naman nila tinatanggap na sila universalist pertaining to salvation. At ang mga tao, madali po yung matatanggap yung ganong reasoning. Hindi po tayo magsasakam sa ganito. Dahil malinaw po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung ating pakalilingin, yung atonement na na-provide niya is limited not in power, but in scope. Pero ano ba yung difference? The difference is, para sa mga Amyraldians, yung mga naniniwala sa Amyraldism, ang tawag sa Amyraldians, the atonement is for the whole world. In other words, universal atonement. And making the efficiency of the atonement conditional. Ang Panginoong Jesus, ayon sa heretical na belief na ito, ay namatay para sa whole world. Whereas, we accept
what the Lord claimed. And that is, He gives His life for the sheep. Period. Kaya po, yan ang message natin. As the Good Shepherd, the Lord Jesus died for the sheep. The fact that Jesus said that He would die for the sheep, this saving sacrifice is exclusive to them. At malinaw niyang sinabi na doon sa verse 8, na yung mga nakikinig sa Kanya, yun ang Kanyang mga tupa. Eh hindi naman lahat nakikinig sa Kanya. Eh ano sabi niya? Doon sa mga hindi siya pinakikinggan, hindi pinakikinggan ng Kanyang tinig. Ang sabi niya, basahin natin ang 47, sabi ito, He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Oh, eh dyan po malinaw yung pahiwatig ng ating Panginoon Kristo na hindi lahat ng tao ay nabibilang sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay inaangkin ng Diyos na sa Kanya. Ang inaangkin ng Diyos sa Kanya ay yung mga nakikinig sa Kanya. At yun ang Kanyang mga tupa. Yung mga hindi nakikinig sa Kanya, hindi yun mga tupa ng Diyos. And so, they were not included for whom He would die as means of giving them eternal life. So, mayroon hindi kabilang na mga tao na ika na ay may ginabang sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. The sheep are the people of God then and now. And so, there are people who are religious in any ways, but not God's people, and so are not saved. Kaya medyo mahirap mong tanggapin ang katotohanan ito. Kaya asahan mo na pag tinayuan mo ang ganitong doktrina, ay hindi matutuwa ang marami sa iyo pag narinig nila ito sa bibig mo manggagaling. But what does the message statement mean? Ito po. The Lord Jesus is the God who alone can give eternal life to His people tainted with sins. Eh ano bang nakita sa atin? Tayo pala nakinig sa Panginoon, tayo Kanya mga tupa. Eh kapareho naman tayo ng ating mga kapwa na hindi naman nakinig sa Panginoon. Pare-pareho tayong mga makasalanan. Pero magkagayon man, ang sabi ng Panginoon, I am the Good Shepherd. The Good Shepherd sacrifices His life for the sheep. Yung salitang good na kinapit ng Panginoon sa Kanya, napaka-essential po niyan. Sa Grego, ang salita po niyan ay yung ginamit. Bagamat merong tatlong mga salita na pwedeng gamitin sa good, pero ang ginamit po diyan ay kalos. Intrinsically, good, beautiful, fair. Sabi rito, the first kalos, which means something free from defects and beautiful. So, inherent po, sa yung nature niya. Hindi ito nag-refer doon sa kanyang mabuting ginawa or moral excellence sapagkat agatos po yun. At yung pangatlo naman, yung Christos, which means something that is useful. Although, benefits, yan yung ginawa ng ating Panginoon, pero hindi niya ni-refer doon. Kundi, ginamit niya yung kalos na referring to His nature. Kaya po, intrinsic po yun, panloob. Kaya, in fact, yung salitang good, yan po hinamo yan po yung nanggaling sa salitang God. From Middle English good, from Old English God, from Proto-West Germanic God. See? Kaya po, yung good is tantamount to God. Equated po yan sa Diyos. At ito po yung diwa nung isang diskurso sa market, di ba? Merong lumapit sa kanya, yung mayamang binata. Sabi dyan sa 17, and when he was gone forth into the way, there came one running and good to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Ang tanong ng Panginoon, why do you call me good? Hindi siya nagsabi na, don't call me good. Hindi kami nabawalan. Ang sinasabi lang niya, yung reason. The Lord was asking for the reason. Sapagkat ang tanging dahilan lamang must be that He was convinced that Jesus is God. Maraming mga karakter o mga tao sa Biblia, particular sa Lumang Tipan, ang alam kong occupation ay
mga shepherds. Si Abel, di ba? Shepherd siya. Si Abraham, si Moses, si David. Mga shepherd po sila. At kahit po sa ating panahon ngayon, sa Holy Land, ay makakita ka pa rin ng mga shepherds na pinapangunahan ang kanilang flocks and revealing how intimately they know its sheep, its individual traits, and its special needs. Keep in mind na yung Jewish shepherds, they did not tend the sheep in order to slaughter them. Hindi po. Unless they were used for sacrifice sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Shepherds tended them so that the sheep might give wool, milk, and lambs. And as being one of the sheep, the Lord Jesus Christ is also expecting something from us. Ano po yun? Ito po, yung sinasabi sa Romans 12:1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. So God has good, pleasing, and perfect plans for His children. He wants us to be transformed people with renewed minds, living to honor and obey Him. Ang gusto lang ng Panginoon is what is best for us. Although we are sinners, we have the salvation worked for by our Good Shepherd. And through our ministries, God is using us to bring the rest of the sheep. Ang point lang is, as our wickedness deserves capital punishment, only a God-man is able to deliver us from that verdict. Malinaw sa atin, doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At maging sa Romans 5:12, just through one man's sin entered into the world and death through sin, so death spread to all men for all sin. Kaya wala pong hindi makasalanan. Ang tao, makasalanan. Kaya nagkakasala sapagkat makasalanan. Yan po ang nature ng tao. So, yung pagiging walang pintas ng Panginoon, yung pagiging sinless niya, yun po ay pangunahing attribute ng Diyos. Kaya, ang Panginoong Kristo, ang siyang tangi lang na po pwedeng magkonekta sa atin, bilang mga makasalanan ng tao, at doon sa banal na Diyos. At yan po ang kahulugan ng salvation. Bilang illustration po, doon sa earthly judicial system, one crime deserved at least one life sentence. Multiple crimes means multiple life sentences. And in some countries, a crime is punishable by death. Death penalty. At alam nyo ba na kahit sa Roman Catholic Church, they have adopted being judged and condemned every heretic to death nung panahon ng medieval ages and dark ages. And this was an atrocity known in history as Inquisition, the Inquisition. At marami yan klase, nagsimula sa France, and then sa Spain, and then Roman Inquisition, nagkaroon pa ng Episcopal Inquisition. Talaga naging malaganap yan. Kaya isang manunulat, si Colin Murphy, ay nagsulat ng aklat tungkol sa bahagi na yan sa kasaysayan. At bago po ma-convict ng kamatayan ang mga tao na nagkakasala, ay dumaranas sila ng torture. At yan po ay hindi iyan may tatago dahil nasa kasaysayan yan. In fact, si Pope Innocent IV ang gumawa ng tinatawag na papal bull na pamagali as ad extirpanda, na ang sabi doon ay nag-authorize ito. Malinaw po yan ng paggamit ng torture. At yung mga inquisitor po na gumagamit ito, sila po ay binibigyan ng absolusyon kung gagamitin nila yung torture. At napakarami pong iba't ibang devices ng pag-torture sa mga itinuturing na nagkakasala sa sinasabi lang mga batas ng simbahan na itinuturing lang ng batas ng Diyos at maging yung humihiwalay doon sa simbahan. Na ibig lang sabihin, bagamat yun ay
talagang kasumpa-sumpa yung kanilang ginawa yun at hindi yun marapat. Isa pa ay, sila ay religious institution, kasabing sa Diyos, ay yung pagiging hukom ng Diyos ay inangkin na noong simbahan. Yung gagawin pa lang doon sa hinaharap ay ginawa nila, kinukundina nila ang mga tao. Pero totoo po na ang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po ang tao ang magagawad ng kamatayan, kundi yung hukom, nag-iisang hukom, ang Panginoong Diyos lamang. At yun po kasalanan, yan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. At yan po ay merong eternal dimension. Sapagkat ang pinagkasalan natin ay ang eternal na Diyos. Kaya ang malinaw sa 2 Thessalonians 1 verse 9, ang ganito, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Kaya po, ang kasalanan ay hindi lang po yan usaping pangmoral, kundi yan po ay usaping pangrelasyon. Pagkahiwalay, pagkaputol ng relasyon sa Diyos. So God, not wanting anyone to perish, has taken on death, defeated it, and offers life to all through Jesus. Jesus has taken your punishment, the consequence of our rebellion, our disloyalty to God, our shame, nailed all to the cross, and said, it is finished. He is the substitute, His death for your death, His life gives you life. Sabi ng isang theologian. At yan po ay sinasang-ayon natin dahil yan ay pinapahayag sa atin mismo ng mga banal na kasulatan. Na only one eternal could pay for sins, of which punishment is of eternal consequence. At yan ay walang iba. Jesus as God-man is the only person fit for that. Kaya po, several times in the sermon sa chapter 10, malinaw na in-affirm ng Panginoong Hesus ang kanyang sacrificial nature ng kanyang kamatayan. At ito ngayon, verse 11, sa 14 hanggang 15, sabi niya, I am the good shepherd, I know my own sheep and they know me, just as my Father knows me, and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. Sa verse 17, the Father loves me because I sacrifice my life so I may take it back again. Sa verse 18, no one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. Kaya, although tama yung sacrifice na ginamit, tama rin yung give His life, lay down His life. Sapagkat yun ang katotohanan na ito ay kalooban mismo ng ating Panginoon na ihandog niya ang kanyang buhay. At yung paggamit ng lay down His life, yung authority ng pagbigay ng buhay ay ibig sabihin, siya may control sa kanyang sariling buhay. Dahil siya may control sa kanyang sariling buhay, kaya niya itong kuhanin muli. Kaya niyang ibalik ang kanyang buhay bilang Diyos. Kaya ito po ay demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Sabi dito sa Romans 5, 8, and 9, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Jesus Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ito po ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo may kapanatagan na hindi tayo tatanggap ng kaparusahan sapagkat yun ay naigawad na sa ating Panginoong Hesus. And therefore, we can safely say that Jesus' death is salvific. He loved us even before we believed in Him. By the way, yung ginamit dyan, justification, no? And as a review, ito yung sinabi ni Anthony Carter tungkol sa justification na nahango rin niya sa kanyang pag-aaral sa Biblia. Justification is God's declarations that sinners are in a right and acceptable relationship with Him based solely on the person and work of Jesus Christ, the benefits of which are received by faith alone. It is the fact that those who were once enemies of God are now, through faith in Christ, friends and beloved. So, beloved ang mga makasalanan ng nagpalataya sa Panginoon because they were justified. So kasi dito na yung justification ay doon lamang sa person and work of Jesus Christ. Although, ito tinatanggap natin sa pagitan ng pananampalataya. And so ito magbibigay sa atin ng linaw na nauna na muna sa perception ng Diyos. Nauna muna tayo na-justify by the blood of the Lord. Although, kung tutusin, ay hindi naman ito talaga usapin ng time or sequence,
Pero logically speaking, is we were justified by the blood of the Lord Jesus Christ. In fact, hindi pa nga tayo sinisilang, ay nangyari na yung crucifixion doon, way back 33 AD. Di ba, mga kapatid? So it is, kung logical ang pag-usapan. So parang kasi parang mau-confuse ka, di ba tayo sabi sa Bible, yung ginamit dyan is, sa chapter 5, sa verse 1, malinaw dyan na we were justified by faith. And pagdating dito sa verse 18, having now been justified by His blood. So alin ba? Which is which? So pareho po yun. Pero kung pag-usapan, alin ba yung nauna? Logically speaking, yung we have been justified by His blood. Although, hindi yan maging sanhi para sabihin natin na yun ay parang consequence, kundi hindi naman talaga yan usapin ng time. Okay? Pero dito sa ating binasa, yung Romans 5, 8-9, doon sa verse 1, hindi naman nakalagay dyan, pero pwede natin sa Bible, we are treated as righteous by faith. No? So here, yung text ay nasasabi na we were sinners when Christ died for us. It means, during the time that we're not yet believing, we were considered justified. We were justified by His blood before we were justified by faith. So, ibig sabihin ng justification, we are no longer treated as sinners in the sight of God as a judge. Kaya nga, kung babalik tayo sa John 10, sinabi doon na yung shepherd, hinahanap niya yung tupa na nawawala. The shepherd looks for the lost sheep. Pag lost sheep, ibig sabihin, wala pa yun sa fold. Hindi pa yun nananampalataya, hindi pa yun kilala ang Panginoon. Yun po ang ibig sabihin noon. Para maging malinaw na hindi yung talagang pananampalataya ang nagligtas sa atin. Otherwise, is magiging by works ito. Aasa tayo o panghawakan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun po yung sinasabi nga ng iba o tinatayo ng iba na easy believism. Na sumampalataya lang sa Panginoon. Maligtas ka, totoo yun, nakasulat sa Bible. Pero, kailangan kuhanin mo yung konsepto sa kabuuan ng justification. At kung doon ka lang mag-focus sa verse na yun, ay talagang maliligaw ka sa katuruan na yan. Kaya, ang ama sa atin is, in what ways do you acknowledge and appreciate the love and care of the Lord? I could attest about Palawan, yung presence ng evangelical Christianity rito, papunta na ito sa major scale. No? Yung mga bata, yung youth, they are most responsive among the people when it comes to the gospel invitation. They have taken Christ's offer because of its overflowing forgiveness, love, and guidance. How about you, youth? Have you done it yet? Are you willing to be identified with Him? Tingnan natin itong isang magandang case ng isang kabataan. Ang kanyang patotoo, si Mia daw. Sabi niya rito, siya ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi niya, binigyan ng Panginoon siya ng pagkataon para ihayag yung kung gaano kabuti at katapat ang Panginoon sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Nakaranas siya na-expose talaga siya nung kahit bata pa siya, isinasama sa ministry. At noong panahon na yan, ay hindi pa niya naintindihan kung bakit sila pupunta ng church. Samantalang ibang mga bata ay hindi ganoon. Pero, yun ang naging parang nagkukultivate sa kanya. So, habang lumalaki siya, naintindihan niya kung bakit ginagawa yun ng mga magulang niya sa kanya. At pagkatapos, siya in-involved sa mga iba't ibang activities. At nakatulong yun para mas naunawaan niya kung ano ang mission kahit siya bata pa bilang nilikha ng Diyos. At natutunan niya na wala palang ibang daan papunta sa Diyos, sa Ama, kundi sa magitan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, bilang isang kabataan Kristiyano, marami rin akong pagkukulang at kahinaan, ngunit narin ang komunidad ng Panginoon upang palakasin ang aking pananampalataya. Dito ko mas nakita kung gaano katapat at kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa akin. At dahil din sa biyaya at habag ng Panginoon, kaya ako nakapagpapatuloy. Naway maging inspirasyon ang ganitong testimonya ng isang kabataan na tungkol sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na kanyang naranasan. Again, bilang reminder, all three members of the Trinity are involved in salvation. The Father loved us so much that He sent His Son to bridge the gap between us. The Father and the Son sent the Holy Spirit to fill our lives with love and to enable us to live by His power. At bilang reflection, with all this loving care, how can we do less than serve Him completely? Sabi doon sa Romans 5, nang tayo ay mahina pa, ibig sabihin, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili, wala tayong magagawa para sa atin. Kaya someone had to come and rescue us. And Christ came
at exactly the right time in history according to God's own schedule. Kaya sabi sa Galatians 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. O sa ibang version ay children. So, remember, God controls all history. And He controlled the timing, method, and events surrounding Jesus' death. Maganda yung sinabi, while we were still yet sinners, doon sa Romans 5:8, while we were yet sinners. These are amazing words. God sent Jesus Christ to die for us, not because we were good enough, but just because He loved us. Kaya, bilang aplikasyon, kapag sa mga sandaling naramdaman mo na hindi ka tiyak tungkol sa God's love para sa iyo, alalahanin mo na He loved you even before you turned to Him. Yan po ang ipinapatin sa atin ng imagery ng the Good Shepherd and the sheep. At bilang konklusyon, the love that caused Christ to die is the same love that sends the Holy Spirit to live in us and guide us every day. The power that raised Christ from the dead is the same power in your daily life. Be assured that having begun a life with Christ, you have a reserve of power and love to call on its day for help para matagpuin ang bawat mga hamon sa buhay. And you can pray for God's power and love as you need it. At naway din maging deklarasyon natin ng sinasabi ng awit. Ang sabi nito, Shepherd of my soul, I give you full control. Whenever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Kahit yung hamon sa atin, entrust your whole life to your protector. Hope in the love of the shepherd of your soul. Let Him have the full control. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, tunay na kamangha-mangha ang aming naranasan mula sa inyong kabutihan. Ang inyong pag-ibig ay aming nadama sa magitan ng pagkatanggap namin ng kaligtasan na hindi namin pinagpagalan, hindi namin pinaghirapan. Bagkus ang Panginoong Kristo na inyong minamahal na ang nagsakripisyo para matamo namin ang napakadakilang kaligtasan na ito, na kami ay hinango sa aming mga kasalanan at kami ay ginawang tagapagmana ng inyong kaharian. Kaya Panginoon, naway ito'y maging kagalakan ng aming mga puso at tataglayin sa aming isipan na kami bilang mga tupa ng Panginoong Kristo ay lagi kami na inaakay sa tamang landas, inaakay kami sa masaganang buhay na kung saan ay naghihintay sa amin pagdating ng araw na yaon na kami ay aharap sa inyo o Panginoon para tanggapin ang mga pamanang inilaan nyo noon pa man. Kaya dalangin namin o Diyos na nawa sa aming mga kahinaan at mga kahirapan ay taglayin namin ang kagalakan samantalang inaalala namin ang dakilang mga bagay na aming natutunan, ang katotohanan ng pagiging dakilang pastol ng Panginoon at kami ay kanyang mga tupa. At gagawin namin ito sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan lamang